Hoy Nikki, sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo? Hindi biro yan ha. Sus, wag mong sabihing takot ka ha. Hindi ha. Pero mabilis lang abutin yung views na sinasabi mo. Baka mapasubo naman tayo. Di natatakot ka nga. Ano ka ba naman? Kalalaki mong tao, takot na takot ka eh. In the first place, ikaw naman ang may gusto na mag-ghost hunting tayo. Tapos ngayon umaayaw ka? Hindi ako umaayaw. Ang sa akin lang, pataasin mo naman ang views. Anong akala mo sa atin? Sikat para maghangad ng mataas. Malay mo naman, di ba? Engagement din yan. Okay, fine. 500,000 views, guys! Mag-overnight kami ni Dexter dito. Uy, teka! Ano yun? Oh. Sino sa atin ang takot ngayon? Nakarinig ka lang ng kumakaluskos, nanginginig ka na. Hindi parang may naglalakad eh. Huwag ka munang magsalita. Pakinggan natin ng mabuti. Meron na. Putik, ano yun? Tingnan kaya natin. Pasukan na natin tong pinakaloob mismo. Ano? Tumahimik ka nga dyan? Hindi magandang ideya yan. Shit! Meron nga, Dex! Ano pang ginagawa nyo rito sa sementeryo? Gabing-gabi na. Ay, pusong gala! Ate girl, ikaw lang pala. Nakakagulat ka naman. Umuwi na kayo. Hindi magugustuhan ng mga nandito kapag nalaman nilang may ibang tao. Anong mga nandito? Sila. Yung mga nakatingin sa inyo. Aswang Radio, ang radyo ng mga aswang. Halina't makinig sa Aswang Radio. Takot at pag-ibig dito nagtatagpo. Aswang Radio, kwento ng gabi, lihim ay totoo. Wow, grabe! Nakakakilabot yung huling line ni ate girl ha. Sino mga nakatingin? Yung eksenang to parang pinipiga talaga yung kaba at curiosity ng mga tao. Lalo na si Nikki. Sobrang confident pa siya na mag-overnight sa sementeryo. Si Dexter may duda na. Na-feel ko yung tension sa pag-aalala ni Dexter ha dun sa mga nangyayari. Yung mga tunog kasi diba yung kaluskos, yabag. Pati na yung naririnig nyo ba yun? Yung pag-ungol ng mga halimaw. Naku, kung ako yun hindi na ako magdadalawang isip. Tatakbo na agad ako paalis. Juelia na mi. Kahit ako nag-aalinlangan kung magtatagumpay sila sa pagpapalakas ng views. Pero yung pagpapakita ni ate girl sa huli, yun yung pinaka-unexpected, diba? Yung bigla ang pag-appear niya, tas warning pala yun na huwag magstay. Parang may higit pang mas malalim na kwento sa likod ng sementeryong yun. So ang tanong, umaano siya dun sa sementeryo? Hindi ba siya natatakot, diba? Grabe naman ang tapang na ito ng ate mong girl. Hindi ko na kaya hintayin yung mga susunod na mangyayari, kaya ano pang hinihintay natin, friends? Pakinggan na natin ang mangyayari kina Nikki at Dexter. Aswang Radio. Aswang Radio. Aswang Radio. I hope you're having a good day, DJ Yumi. At sa lahat ng ating solid na listeners dito sa Aswang Radio at iba pa nating mga channel. Ako po si Nikki. Hindi ko po tunay na pangalan. At nasa early 40s na. Isang kwento po rito ang nag-udyok sa akin na magpadala ng kwento tungkol dun sa napadpad sila sa fiesta ng mga aswang. Bilang halos kaparehas din naman yun ang karanasan namin ng pinsan kong si Dexter, handa na po akong ibahagi ang nangyari sa amin noong taong 2012. Noong taong yun, medyo nauuso po yung vlogging. Kaya naman, bilang sunod sa uso na tao ako noong mga panahong yun, nakasabay ako sa hype. Isa po akong vlogger wannabe na naghahangad sumikat sa YouTube. Kasama ko po ang pinsan kong si Dexter na mahilig naman sa mysteries at mga paranormal activities. Lalo na't mahilig kaming manood ng programa ni Ryan Eigenman na misteryo. Kaya naman naisipan naming dalawa na pagsamahin ang mga hilig namin. Di naman kami sikat noon kaya nag-iisip talaga kami ng paraan kung paano kami mapapansin ng mga tao. Hanggang sa napadpad kaming dalawa sa isang abandonadong sementeryo. Inudyok namin ang mga manonood na panoorin kami para pasukin yun at magstay ng buong magdamag. Lingid sa aming kaalaman, isang napakalaking maling desisyon ang ginawa namin. Di lang pala mga patay ang mga naroon, kundi mga nilalang na magaling magkubli sa dilim. Ang sungit mo naman ate. Sa iba tong sementeryo? Tsaka ikaw rin.
Umaano ka pa rito, gabing-gabi na. May mga nakatira pa rito. Mga bantay ng ibang nakalibing dito. Bakit kailangan bantayan? Mga patay naman na yung mga yan eh. Pinababantay sa amin para panatilihing malinis ang mga libingin nila. Bayad kami para doon. Okay. Pero may naglilibing pa ba rito? Para kasing wala na eh. Totally abandoned na ba itong sementeryo na to? Hindi naman. Meron pa rin naman kahit papano. Pero binabalaan ko na kayong umalis. Baka makita pa kayo ng istriktong bantay rito at pagalitan pa kayo. O sige na nga, babalik na lang siguro kami. Pero ano mo ng pangalan mo? Amor, Nice name! Nice to meet you, Amor. Ako naman si Dexter, pero Dex na lang. Tapos siya naman si Nikki. hindi ako interesado sa mga pangalan niyo. Basta, gusto kong umalis na kayo rito. Aba, kung makaasta ka parang sa'yo itong sementeryo ah. Wala akong sinabing ganun. Pero pinapaalis ko na kayo rito para mailigtas kayo sa posibleng kapahamakang naghihintay sa inyo rito. Posibleng kapahamakan. Baliw. Sinong mananakit sa amin dito, mga patay? Nix, tama na. Umalis na lang siguro tayo. Napakayabang naman ng babae niyo. Huwag ka maingay. Baka marinig ka niya. Hindi pa tayo nakakalayo. Wala akong pakialam kahit marinig niya ako. As if naman natatakot ako sa kanya ah. Bakit? Sino ba siya? Hayaan mo na. Makakabalik pa naman tayo rito eh. Talagang babalik tayo. Hindi ako papayag na hindi. Oo, kumalma ka na. Nakarecord pa rin tayo. Baka mamaya sabihin ng mga nanonood, ang sama ng ugali mo. Di naman no. Cut mo na lang. Huwag mo nang isama sa i-upload mong video. Uwi na tayo. Mag-aalas 12 na pala eh. Hindi natin namalayan ng oras. Kaya nga eh, hindi pa naman natin napapasok yung loob. Next time na lang. Sana hindi natin makasalubong yung amor na yon. Kakabwisit. Masyado ka namang HB sa kanya. Ang ganda niya kaya. Sus, huwag mo sabihin type mo yung bruhang yun ah. Eh ano naman sa'yo ngayon? Ganun mga tipo ko eh, maputi, chinita, matangkad, tapos medyo masungit. Sus, hindi naman siya ganun kagandahan. Eh bakit? Si Conrad ba? Kagwapuhan. Eh mukhang ang kabayo yung kaibigan kong yun eh. Hoy, hindi no. Ang gwapo-gwapo kaya ni Conrad. Talaga? Ah sige, ipapanood ko sa kanya tong video para malaman niya na gusto mo siya at patay na patay ka sa kanya. Oops! Yan ang wag na wag mong gagawin kung ayaw mong magalit talaga ako sa'yo. Oo na. Halika na. Baka magalit na naman si Tita Evelyn. At anong oras ka na nakauwi? Oo nga pala. Pero hindi rin siguro eh. Okay lang naman sa kanya kasi alam naman niyang ikaw ang kasama ko. Kahit na. Halika na. Marami pa namang pagkakataong makabalik dito eh. Hindi na ako nakipagtalo pa sa pinsan ko noon. Dahil kahit close kaming dalawa, siya pa rin ang masusunod dahil mas matanda siya sa akin ng ilang taon. Ayoko rin magalit si mama sa akin. Kahit alam kong suportado niya ako sa lahat ng gusto kong gawin, ayoko pa rin abusuhin ng kabaitan at freedom na binibigay niya sa akin. Nang makauwi ako, tahimik na ang buong bahay dahil tulog na sila. Si Dexter naman, nasa kabilang bahay lang dahil magkapit-bahay lang din kami. Magkapatid ang mama ko at ang daddy niya. Pagpasok ko sa loob ng kwarto, bigla na lang akong nakaamoy ng mapanghi. Nasulasok ako at gusto kong magsuka. Nagtaka ako dahil wala namang ganong amoy sa amin. Lalo pat hindi naman pala ihi yung mga nakababata kong kapatid sa kama o sa kahit saang parte ng bahay. Saan galing yun? Bakit amoy mapanghi? May dumaan sa bintana ko. Ano yun? Anak ng teteng. Kakagulat. May pusa na naman siguro sa bubungan. Yan talagang alaga ni Dexter. Gala ng gala sa gabi. Sabi ko na nga ba eh. Hoy, Aryo. Umuwi ka na rin sa inyo. Nandiyan ang amo mo. Huwag ka nang mag-ingay rito kung ayaw mong gawin kitang siopaw. Aba, tagang panlilisikan mo pa ako ng mata ha? Napatigil ako sa pagsaway sa pusa nang mapagtangtong hindi yun kamukha ng pusa ni Dexter at iba yung kulay nun. Ang mas nakakatakot pa, mas malaki ito kumpara sa normal na laki ng mga pusa.
Idagdag pa na nanlilisik yung mga mata niyang kumislap ng kulay dilaw sa akin at umaangil siya. Parang galit na galit habang nakalabas ang matatalas niyang ngipin. Akma pa siyang lulundag sa akin nang duruin ko siya at panlisikan din ang mga mata. Hoy! Ikaw na pusa ka. Huwag kang tumingin ng ganyan sa akin, ha? Baka gusto mo katayin kita. Aba, talagang lumalaban ka, ha? Akala mo naman naiintindihan mo ko. Nikki! Ano ba yan? Anong oras na? Ba't ang ingay-ingay mo pa? Alam mo namang may mga natutulog na. Pasensya na po. Kasi po may pusang lumundag eh. Ang ingay sa labas ng kwarto ko kaya tinataboy ko lang. Kakauwi mo lang ba? Nakapambihis ka pa. Opo. Kauwi lang po namin ni Dexter. Kumain ka na ba? Kung hindi pa, kumain ka na sa baba. Pero pang nilagang baka, iinit mo na lang. Tinirhan ka talaga namin ng ulam dahil alam kong paborito mo yon. Sige po ma. Kakain po ako sa baba. Maliligo lang po ako saglit. Saan ba kayo galing at medyo kakaiba yata ang amoy mo? Amoy kang lupa. Sa sementeryo ho. Sa sementeryo? Ay nako, kayo talagang dalawa ni Dexter. Kung ano-ano nang pumapasok sa isip nyo ha? Ano namang ginawa nyo doon? Nag-video po para sa susunod naming i-upload na video. Hanggang doon lang naman po kami sa labas. Hindi naman po kami nakapasok sa loob, ma. Ay nako ha, kayong dalawa, lagi kayong mag-iingat kahit saan kayo magpunta. Hindi ko na maintindihan ang mga trip nyo sa buhay. Pero dahil mukha naman kayong masaya dyan, susuportahan ko na lang kayo. Opo, lagi naman po kami mag-iingat. Sige na ma, balik na po kayo sa pagtulog. Pasensya na po kayo kung nagising kita ha. Ako nang bahala mag-asikaso sa sarili ko ma. Matutulog na rin po ako pagkatapos kong kumain. Sige ha, yung pinagkainan mo, ligpitin mo na rin para bukas wala nang kalat sa lababo. Tumungo na lang po ako kay mama noon bago niya ako tuluyang talikuran para bumalik sa kwarto nila. Pagpasok ko sa loob, halos mapaigtad ako sa gulat nang makita yung pusa sa ibabaw ng kama ko. Hindi tulad kung paano ko siya unang nakita. Mukha siyang kalmado na mga oras na yon habang dinidilaan ang sarili niya. Aba, kaninang tapang-tapang mo ha? Ngayon ang kapal ng mukha mong tumuntong sa kama ko. Shoo! Shoo! Alis dyan! Alis! Sus! Talagang nagpapakyut ka pa sa akin ha? Kala mo naman madadala mo ako sa mga ganyan-ganyan mo ha? Hindi ako mahilig sa pusa. Dun ka sa kabilang bahay. Pasukin mo ang kwarto ni Dexter. Yun ang mahilig sa mga pusa. Ako, aso ang gusto ko eh. Hoy! Hoy, ano ka ba? Huwag mong dilaan ang mukha ko. Naman oh, baho naman ang hininga mo. Amoy patay. Shoo! Dun ka! Alis! Ayoko sa'yo. Kailangan paglabas ko ng banyo, wala ka na rito ha. Kakatayin talaga kita. Hindi ko na masyadong pinansin ng pusa na masama na naman ang tingin sa akin. Pumasok na ako sa banyo para mawala na ang kapit sa akin ng amoy ng sementeryong pinuntahan namin. Pero habang naliligo ako, hindi ko maiwasang kilabutan habang inaalala ang lugar na yun. Hindi pa man kami nakakapasok sa mismong loob pero tanaw na namin ang mga bukas na nicho at mga kabaong na sira-sira. Hindi ko alam kung malamig lang talaga ang simoy ng hangin noong oras na yun o kung may ibang dahilan kung bakit parang may humahaplos sa batok ko habang nakatayo kami sa harap ng lumang gate. Tahimik ang paligid pero hindi yung uri ng katahimikan na nakakakalma. Tahimik na parang may nagmamasid. Tahimik na kahit bulong sa hangin, maririnig mo. Sa mismong entrada pa lang, naramdaman ko na agad na parang ayaw kaming tanggapin ang lupa roon. Lalo pa nang biglang sumulpot ang babaeng si Amor. Kaya na nga, ipapa-edit ko nilang agad kay Dexter yung video namin. Kailangan ko talagang gumawa ng paraan kung paano ko makukuha ang kiliti ng mga manonood. Buti naman umalis na yung pusa na yun. Makakain na nga muna saglit.
Sayang naman yung tinira nilang pagkain sa akin. Nang matapos akong kumain at naligpit ko na ang pinagkainan ko, umakyat na rin ako agad para magpahinga. Pero hindi ko alam kung bakit kahit inaantok na ako, hindi ako makatulog. Parang may bagay sa utak ko na pinananatili akong gising. Maya't maya rin akong napapatingin sa bintana, kung saan nakikita ko pa rin yung anino ng pusa. Hindi siya gumagalaw. Para bang kahit sarado yung bintana ko, nakikita niya ako mula sa loob. Napanatag lang ang pakiramdam ko nang mawala na siya nung malapit na magliwanag. Doon lang din ako nakatulog. 10:00 na ng umaga nang magising ako. Kung hindi pa ako kinatok ni Mama, hindi pa ako tatayo mula sa kama. Nikki, gumising ka na dyan. Nasa baba si Dexter at Conrad. Ha? Si Conrad nasa baba? Oo, kanina pa sila naghihintay sa'yo. Ngayon daw i-edit yung mga kuha nyo kahapon. Sige po, Ma. Susunod na rin po ako. Mag-ayos lang po ako saglit. Ano ba yan? Ito talagang si Dexter. Hindi man lang nagsabi na pupuntahin niya yung kaibigan niya. Hindi man lang ako sinabihan. Hindi tuloy ako nakapag-ayos. Ayos na to, ha. Naligo naman na ako kagabi. Bababa na ako. Mabuti naman at gising na ang mahal na prinsesa. Hindi ka mahiya kay Conrad. Kanina pa kami rito. Ngayon ka lang nagising. Huwag mo namang ipahalata sa kanya na ganyan ang oras ng gising mo. Hindi ko naman alam na pupunta kayo rito, no? Ayos lang. Hindi ko rin naman alam na papunta rin pala kami rito sa inyo. Pinuntahan ko lang si Dexter sa kanila tapos nag-aya na siya rito sa inyo. Sus! Alam ko naman na kaya ka pumupunta sa bahay. Kasi nga, wala akong magawa sa bahay namin. Lagi kong naiisip na istorbuhin ka sa inyo. Kaso, lagi naman kayong wala ni Nikki. Kung saan-saan kayo nagpupunta. Eddie, kung gusto mo, sumama ka na lang sa amin ni Dexter. Namamasyal lang naman kami. Sabi nitong si Dexter, nag-go-ghost hunting daw kayo. Baka kasi, hindi ko masabayan ng mga trip ninyo eh. Di ikaw maghawak ng camera namin, pre. Ikaw na lang cameraman namin. Para nakukuhanan talaga lahat. Pwede rin. O sige, sa susunod, isama nyo na lang ako. Heto ang cookies. Magmerienda muna kayo. Pagpasensyahan nyo na yung si Nikki at ngayon lang bumaba. Malamang napuyat kagabi dahil anong oras na kayo nakauwi, Dex. Ang ingay niya pa nga nung dumating at may inaaway pa na pusa. Akala ko naman may magnanakaw na siyang sinisigawan sa labas. Paano kasi ang tapang-tapang naman ng pusang yun? Tapos ang baho pa ng hininga nung dinilaan ako. Amoy patay. Baka may naiwang tinik sa lalamunan niyang nakabaon kaya mabaho ang hininga. Normal yon pag ganun. Kailangan lang alisin yung tinik. O kung ano mang nakabara sa lalamunan niya. Sabi ko nga sa kwarto mo nalang pumunta eh. Total mahilig ka naman sa pusa. Patingin nga ako ng mga kuha ninyo kagabi. Ayusin nyo na para ako ang unang makanood. Oo nga pala. Doon tayo mag-i-edit sa kwarto ni Nikki. Nandun ang PC niya eh. Sige, mauna na kayo doon. Isusunod ko na lang yung mga cookies tsaka juice. Nauna silang umakyat sa kwarto. Naiwan kami ni Mama sa baba. Kalalabas niya lang mula sa kusina, bitbit ang pitsyel at mga baso, kaya kinuha ko na ang mga yun sa kanya. At nagpaalam na rin akong sa kwarto muna kami. Uy, ang linaw ng kuha nyo ha. Parang cinematic pa. Oo, ginamit ko yung bagong lens ko. Gusto ko sana medyo may grain para mas eerie tingnan. Teka lang, i-play mo muna yung part na dumating si Amor. Gusto kong marinig yung tono niya ulit. Amor? Sabay yung babaeng nagbawal sa inyo kagabi, Dex? Yung sinasabi mong mabuti tapos tinita? Oo. Tinaboy nga kami. May magagalit daw. May iba pa raw na nakatira doon. Mga bantay ng nicho. Maiinis na nga rin ako sa kanya sa sobrang maldita. Kaso ang ganda talaga eh. Parang may kakaiba sa mukha niya na hindi ko masabi. Huwag kang ang obsessed, Dex. Mag-edit ka na dyan kesa para kong nagde-daydream. Huwag ka nang magtaka, Nikki. Si Dexter, basta mysterious girl. Sure ball. Bibigay ka agad.
Hindi naman, tol. Pero wala eh. Ganun talaga mga tipo ko. Wala na tayong magagawa. Baka mamaya sa sobrang mysterious na mga gusto mo, serial killer pala. O kaya, psychopath. Tapos kung ano nung tumatakbo sa utak. Yung tipong may tendency na kumain ng laman ng tao. Kasi curious kung ano ang lasa nito. Gago. Huwag naman ganyan. Nakakatakot na kapag ganyan eh. Habang nag-aasaran silang dalawa, nakatutok lang ako sa monitor. Pino-forward ni Dexter yung mga footage. Mga eksenang nilakad namin sa labas pa lang ng sementeryo. Mga nicho, mga kandilang upos. Lahat ng yon normal pa. Pero sa bandang gitna, napansin kong parang may kumislap sa dilim. Teka, Dex. I-post mo muna. Bakit? Anong nakita mo? May nakita ka ba? Parang may matangang kumikislap sa likod ng punong yun, no? Oo. Red eyes yun, Dex. Isang mobilis. Huwag nga kayong OA. Baka lens flare lang yan. Gumagawa naman kayo ng sarili ninyong multo eh. Tinatakot nila mga sarili ninyo. Lens flare sa gabi? Wala ka namang ilaw dun eh. Ayan oh. Kita mo na. Yan, Dalawang pulang mata. Parang nakatingin yata sa atin eh. Pangyayari. May gumagalaw pa yata sa kanan, no? Balikan mo, Dex. Bago mawala. Wait lang. Ayan. Ayan. Nako. Parang may anino pa nga. Sabi ko na sa inyo eh. Hindi lang tayo yung nandun kagabi, Dex. Iba rin talaga yung feeling ko eh. Kaya hindi rin ako gaano makatulog kagabi. Ramdam ko kung paano tumindig ang balahibo ko habang tuloy-tuloy naming pinapanood ang mga kumikislap na mata sa dilim. Parang sumusunod yun sa bawat galaw namin. Si Conrad halatang kinakabahan, pero pilit pinagtatakpan gamit ang pagtawa niya ng mahina. Baka isipin ng mga manonood, edit itong mga nakuha nyo. Eh di mas okay. Mas magiging curious sila. Mas maraming views. Kapag nahitang 500,000 views gaya ng sinabi ko, kailangan naming mag-stay doon ng isang gabi. Oo nga. Pero paano kung totoo yan? Tsaka sigurado ba kayo na mag-o-overnight kayo doon? Kung ngayon may nakikita tayo, baka mapahamak naman kayo. Then mas lalong exciting. Yan yung gusto ng audience. Yung may something na hindi mo maipaliwanag. Tsaka ano sinasabi mong kami? Hoy, sasama ka. Uy Dex, anong iniisip mo? Yung mga matang yan parang nakita ko na dati. Hindi ko lang maalala kung saan. Oh, ba't mo na-stop? May sumunod na clip. Hindi ko to kinuhanan kagabi. Ha? Eh ako na nag-off ng cam kagabi. Paano magkakaroon ng extra clip? Labis akong nagulat nang nakita sa footage ang isang pusa. Nanggaling siya sa dilim kung saan din biglang lumitaw si Amor. Pero hindi yun ang higit na nakakatakot. Dahil ang pusang yun, siya ring pusa na nakita ko sa labas ng bintana ko. Dex, teka lang. Bakit nandiyan yung pusa? Iyan yung pusa na nag-iingay at pumasok dito sa kwarto ko kagabi. Hindi ko alam. Hindi ko rin alam paano napasama to sa footage. Gagi. Baka na-record mo nang hindi mo alam. Hindi yan basta pusa. Siya talaga yung nasa kwarto ko kagabi. Yung may dilaw na mata. Uy, huwag ka man trip, Nikki ha. Baka naman sinundan lang kayo kaya biglang sumulpot. Malay mo naman, naghahanap lang siya ng matutuluyan at magiging amo. Hindi ako nantitrip. Siya talaga yun eh. Tumigil si Dexter. Pinindot niya ulit yung pause. Nakita namin sa gilid ng frame ang isang kamay. Maputla at mahaba ang kuko. Parang kamay ng babae. Naku, ano to? Baka reflection lang yan. Reflection saan? Sa dilim. Imposible. Kaninong kamay yan? Hindi naman akin yan ah. Dahil kulay red ang kuko ko. Yan ang haba tapos ang putla. Parang kuko ng patay. Hindi kaya multo yan? Tapos, yan yung nag-on ng camera. Nakakakilabot. Kung ano-ano kasi ginagawa nyo eh. May mga nagpapakita tuloy sa inyo. Ngayon lang ako nakakuha ng mga ganitong footage. Talaga palang nakakatakot.
Pero nai-excite din ako. Pakiramdam ko, yan ang susi para sumikat tayo, Dex. Ayusin mo na yan ang may upload na natin. Magpo-post ako tungkol dito para may aabangan sila. Paano kapag kailangan nyo talagang bumalik doon? Isasama nyo ba ako talaga? Kailangan mo talagang sumama. Total, pumayag ka naman na kanina. Kung sakali mang kailangan naming alamin kung ano ba talagang mayroon doon, kailangan din namin ng ibang kasama. Lalo pa, baka kailanganin ka ni Nikki. Anong kailanganin ko? Gago ka ba? O sige, asama ako. Baka nga mapaano tong si Nikki. Halos pamulahan ako ng mukha sa sinabi ni Conrad. Pero pinili kong wag magpakita ng kahit anong reaksyon. Dahil alam ko nga asa rin ako ni Dexter. Hapon na nang matapos kaming mag-edit dahil nilagyan niya pa yon ng kung ano-anong effects. Nang matapos, ilang ulit din namin yung pinanood hanggang sa makontento na kami. Nakaschedule na yon sa pag-upload. Kinabukasan ng gabi, nagpaalam na rin silang dalawa sa akin na uuwi at magkita na lang ulit kapag napag-usapan. Sa hapag habang kumakain kami ng pamilya ko, kinausap ako ni na mama at papa. Ikaw, Nikki, hindi naman sa pinipigilan ko kayo ng pinsan mo sa gusto ninyo. Pero wala na ba talaga kayong ibang maisip na trip? Bukod dyan sa ghost hunting na yan. Mga paranormal activities ninyo. Ito po kasi talagang hilig namin ni Dexter, pa. Delikado yung mga naiisip ninyo eh. Paano kung may magambalang kayong kung anong nilalang sa mga lugar na pinupuntahan ninyo? Maengkanto kayo, manuno, o kaya'y maswang. Ano na lang ang mangyayari sa inyo? Pwede ninyong ikamatay ang mga yon. Abay, papatayin nyo kaming mga magulang ninyo sa pag-aalala eh. Hindi naman po. Nag-iingit naman po kami lagi ni Dex, pa. At saka nagdadasal din po kami. Suportahan na lang natin ang anak mo, Samuel. Yan ang gusto niya, kaya hayaan na lang natin siya. Ang akin lang naman, Evelyn. Marami silang ibang pwedeng pagkaabalahan. Pero yan pa talagang napili nila. Hindi ko kayo pinipigilang mag-vlog. Pero yung tema ninyo, sobrang delikado. Tapos, nag-resign ka pa sa trabaho mo para dyan. May kinikita ka na ba dyan? Wala pa po. Wala pa naman sila gaanong viewers eh. Pero tiwala lang sa anak mo, Samuel. Sisikat din yan kung talagang gagawa sila ni Dexter ng paraan. Talagang suportado mong anak mo ha. Yun lang naman ang kailangan nila. Suporta at tiwala. Kaya hayaan mo na sila. Siya, sige na. Hindi naman ako mananalo sa'yo kahit kailan. Kinabukasan, magkakasama na naman kami ni na Dexter at Conrad. Nung hapon, doon na namin in-upload ang video namin sa sementeryo. Siyempre, hindi naman po agad yun napansin ng mga tao. Dumaan nga ang 1 linggo na halos 1,000 pa lang po ang nanonood. Tulad nga po ng sinabi ko, hindi ako sikat. Hindi ako kilala online. Kaya nga tinatawanan na lang namin ni Dexter ang mga sarili namin. Kasi para kaming mga nahihibang. Pero totoo nga po ang kasabihan, no? Na kapag marunong kang maghintay, ipagkakaloob yun sa'yo. Aswang Radio. Ang ganda ng linya mong yan, Nix. Nix! First name basis, close, tight, gano'n. Anyway, yun nga, ang ganda ng linya mo kasi alam mo yung feeling na parang ikaw lang ang naniniwala sa sarili mong trip. Ganyan din ako dati. Yung hilig ko sa ganito, yung parang nag-acting akong DJ. Trip-trip ko lang talaga to. Pero alam mo yun, gustong-gusto ko, so look at me now. Isa na ngang DJ. The only key to that is, huwag mo sukuan ang bagay na alam mong gustong-gusto mo. Kasi nga, minsan, yung mga bagay na hindi agad pinapansin, yun pa yung biglang sumasabog sa tamang oras. Kaya kung sa ngayon parang tahimik pa yung mundo sa ginagawa mo, chill ka lang. Gamitin mo yung tahimik na panahon para mas gumaling ka. Mas mag-enjoy. Kasi pag dumating na yung moment na yun, handa ka na, di ba? O tandaan mo, hindi lang views ang sukatan ng galing. Passion muna, fame later. Gets mo ko? Ayun, di ba? Ganon. Madalas kasi, ang mundo hindi agad sumasabay sa tiyaga mo. Tsaka hindi naman agad-agad na binibigyan ni Lord yan. Ititest ka muna niya kung hanggang saan ang kaya mong gawin para makuha yung gusto mo. Kaya wag mo sukuan yung oras. Kasi ang oras may sariling paraan ng pagbalik ng lahat ng pinaghirapan mo.
Hindi mo kailangan sumikat agad or mapansin agad. Ang mahalaga, ginagawa mo yung gusto mo ng totoo. Yung galing sa puso mo, ganyan. Kasi kapag totoo ka sa ginagawa mo, kahit gaano katagal, darating din yung araw na maririnig ng tama ang boses mo. O kaya hayaan mo lang, tuloy lang natin, no? Kasi minsan yung paghihintay, dun mo mismo mapatutunayan na mas pahahalagan mo palalo yung tagumpay. O, di ba? Correct ba ako? DJ Yumi, makalipas po ang higit isang buwan, pumutok po ng higit 200,000 views ang video namin sa YouTube. At samut-sari talaga ang naging komento ng mga nakapanood tungkol dun. Isang linggo matapos pumutok ang video namin, biglang dumami ang notification na natatanggap ko. Akala ko nahack ang account ko sa dami ng comment na pumapasok. Lahat sila, nagtatanong kung babalik daw kami sa sementeryo. Yung iba natatakot pero gusto pa rin ng part 2. Yung iba naman, pinipilit kaming mag-overnight para raw malaman kung ano talaga yung nakita namin doon. Yung iba sobrang convinced na may totoong multo sa video. Dex, tingnan mo to oh. May nag-comment. Kung totoo yan, dapat bumalik kayo at mag-overnight. Tapos may sumunod pa. Huwag na kayo maghintay ng 500,000 views. Bumalik na kayo. Kakatuwa. Parang gigil na gigil silang matakot eh. Ayan na. Yan ang yung simula. Sinasabi ko na nga ba makakakatch tayo ng attention pag medyo creepy. Pero teka, ilan na views natin ngayon? 280,000! Halos di ko ma-refresh kakatingin eh. Sobrang bilis. Congrats mga idol. Alam kong gustong-gusto nyo yan eh. Pero wag nyo sabihin pinag-iisipan yung bumalik doon ha. Baka isipin ng mga tao, scripted lang talaga. Hindi naman scripted ah. Tsaka yun ang gusto nilang makita. Proof. Kung totoo nga yung mga mata sa video, tsaka mga anino. Tama si Nikki, tol. Kung babalik tayo, mas solid yung sequel. Pwede nating i-live stream. Real time, takutan. Live stream? Walang ya. Baka live din tayong pakitahan ng multo. Seryoso, Nikki. Hindi ako natatakot sa content pero sa lugar na yun, sa video pa lang, iba na yung pakiramdam eh. Huwag kang praning, Conrad. Magdadala tayo ng ilaw, mga kamera, at syempre ikaw para may taga-protect kami. Ba't ako pang ginawa mong bodyguard? Eh sino pa ba? Si Dexter. Kabari 20 naman ang isang to, yung masyado. Uy, hindi Dala lang ng kakakapi ko to. Kahit tawa kami ng tawa, ramdam ko yung kaba sa loob. Habang tumataas yung views, mas nagiging totoo yung ideyang mukhang kailangan naming bumalik. Parang hindi na lang siya trip. Parang obligasyon na para patunayan sa lahat. Pero sa likod ng saya, may kung anong parte sa akin na ayoko nang bumalik. Di ko lang alam kung takot ba yun o kutob. Oh, may nag-message sa page natin. Kung hindi kayo babalik, ibig sabihin, edited lang yan. Grabe oh. Nagdududa pa sila. Hayaan mo, Nix. Mas okay yan. Kapag binabantaan ka, ibig sabihin napapansin ka. Pwede ring trap yan. Alam mo naman, Nikki, pag ganyan ang hype, may mga taong gusto lang manood ng kapahamakan. Gusto lang nila kayong mapahamak. Kaya ganyan ang sinasabi nila sa inyo. Pinapakagat nila kayo sa bait. Eh di mas lalo silang manunood. Mas lalong kakapit yan sa next upload. Si Dexter panay edit ng teasers at clips at mukhang excited. Habang ako naman, abala sa pagre-reply sa comments. Si Conrad tahimik lang sa tabi ko pero paminsan-minsan sumisingit ng biro para hindi kami kabahan. Sa totoo lang, gusto kong umayaw. Pero kapag naisip kong lahat ng pinaghirapan namin, parang sayang kung titigil pa. Nix, tingnan mo tong frame na to. May napansin ka ba? Saan? Ayan sa likod ng nicho. May parang anino ulit, pero hindi siya tulad ng red eyes. Parang babae, nakaputi. Baka si Amor yun. Oo nga no. Pero teka, bakit hindi agad natin siya napansin nung una? At saka, hindi naman puti ang suot niya nun, di ba? Nakaitim siya. Hindi ko rin alam eh. Wala namang tao dun sa moment na to. Baka glitch lang yan. Hindi kaya may ibang kumuha niyan. Parang may humila pabalik sa footage.
Huwag mong simulan yung mga kababalaghan mo, Conrad. Mapaparaning naman ako nito eh. Ipinikit ko na lang ang mga mata ko saglit. Hindi ko alam kung totoo yung nakita namin o guni-guni lang. Pero simula nung gabing yun, pakiramdam ko, laging may nakamasid. Lalo na tuwing gabi. Kapag dumidilim na ang paligid, naririnig ko yung mga yabag sa labas ng bahay. Kinagabihan, kahit nakapag-usap na kami, tinawagan pa rin niya ako para magtanong. Maya-maya pa may narinig akong kakaiba mula sa linya niya. Dex, nasa labas ka ba? Wala, bakit? Parang may naglalakad sa labas ng bintana ko eh. Siguro si Oreo lang yan. Yung pusa ko. Hindi siya yun. Ibang tunog eh, mabigat. Ay, oh shit. Ano yun? May tumama sa bintana. Huwag mong bubuksan. Hintayin mong huminto yung ingay. Tumigil ako sa paghinga. Ramdam ko yung tibok ng puso ko. Ilang segundo pa, nawala yung tunog. Pagtingin ko sa labas, wala naman ako nakita. Pero sa salamin ng bintana, parang may bakas ng kamay. Malaki at mahahaba ang mga kuko. Dex, bukas na lang natin pag-usapan to. Baka kung ano na itong naririnig ko eh. Sige. Pagpahinga ka na muna. Pupunta na lang kami ulit ni Conrad dyan. Sige, hihintayin ko na lang kayo. Sana maging maayos ang lahat, Lord. Bigyan mo po ako ng sign kung dapat ba naming ituloy ito. So, ayun na nga. Gusto kong i-announce mamayang gabi yung tungkol sa magiging part 2 ng vlog natin. Babangon tayo sa hype! Wait lang, Dex. Sigurado ka ba talaga? Hindi pa nga umaabot ng 500k views eh. Hindi na kailangan. Ang daming nagme-message eh. Lahat sila gustong patunayan natin na totoo nga lahat ng yun. Na hindi lang natin inedit. Kaya kailangan yung magdala ng protection. Huwag lang puro camera. Magdasal muna kayo bago pumasok. Dadalhin natin yung crucifix ni Mama. May blessed candle pa sa altar. Pwede rin akong bumili ng maraming asin. Pangontra sa malas at bad energies. At armas. Kahit baseball bat man lang. O matigas na kahoy. Oo, magdadala tayo ng kutsilyo, flashlight, mga extra battery. Ipupusilit ko na lang din siguro yung baril ni Papa kapag nakakuha ako ng pagkakataon. Sige. Pero gusto kong ayusin muna yung announcement natin. Dapat exciting. Gusto ko yung tipong pag narinig nila, maghihintay sila buong gabi. Alam ko na! I-upload natin mamayang 12:00. Yung title, Babalikan namin ang sementeryo. Kung kaya nyo, samahan nyo kami. Oo, di ba? Ang ganda! Suspenseful, simple, pero nakakakaba. Pero kayo lang talagang dalawang pupunta, di ba? Kasama ka, tol! Hindi ka na makakatakas. Anak nang, hindi ba pwedeng behind the scene na lang ako? Hindi ka na pwedeng umayaw kung umoo ka na nung una pa lang. 3 tayong pupunta. Natawa kami, pero sa loob-loob ko, nanginginig yung tuhod ko. Alam ko hindi lang basta adventure ang papasukin namin. Parang may humihila pabalik sa lugar na yun. Isang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Ayan, uploaded na. Countdown starts now. Congrats, team! Bukas ang gabi, babalik tayo sa sementeryo. Ay, sana walang maging aberya. Sana walang mangyaring masama. Wala yan, tol. Tiwala lang tayo. Tsaka, suportado mo naman kami ni Nikki, di ba? Oo na. Wala na rin naman ako magagawa sa inyong dalawa eh. Nang nakapagpasya na kami, nagsimula na kaming mag-ayos. Habang nag-aayos kami ng gamit sa sala, naririnig ko ang boses ni Papa mula sa kusina. Lumabas siya at matikas pang humarap sa aming 3. Sa mukha niya pa lang, alam ko nang pipigilan niya kami. Hindi ko gusto yung binabalak ninyo, ha? Eh, talagang babalik kayo sa sementeryo na yon. At magdamag pa talaga. Pa, kailangan namin gawin to kasi nakapangako kami sa mga nanood. May dala naman po kaming asin, flashlight at mga kandila. Promise pa, safe to. Magiging safe kami doon. Safe? At sementeryo yon.
Hindi tourist spot para gawin yung pasyalan. Hindi ninyo alam kung ano pwede mangyari sa inyo doon, Nikki. Samuel, hayaan mo na. Bata pa sila. Gusto lang nilang maranasan ang mga ganyang bagay. Hindi mo rin naman mapipigilan yan kahit anong sermon mo. Ay, nako, Evelyn. Hindi ito trip-trip lang. Hindi mo ba naririnig yung mga kwento doon? May mga nawawala dyan tuwing ganitong buwan. Pa, please. Gusto ko lang ipakita sa vlog na totoo yung video namin. Hindi lang gawa-gawa. Pagkatapos nito, hindi na po kami babalik doon. Basta magdasal muna kayo bago umalis ha. At kung may maramdaman kayong kakaiba, huwag nyo nang piliting pumasok. Tumango ako. Si Papa tahimik lang. Pero nakita kong iniabot niya sa akin yung lumang rosaryo niya na matagal nang nasa kanya. Bigay pa raw yun ng matandang pari na tinulungan niya noon. Dalhin mo to. Huwag niyong hayaang maubos yung tapang at paniniwala ninyo sa ganyang lugar. Kinabukasan, 10:00 ng gabi. Malamig, mahangin at halos walang tao sa paligid. Nasa tapat na kami ng sementeryo. Hawak ni Dexter ang kamera, habang ako naman ang nag-aayos ng ilaw. Si Conrad nasa gilid lang, nakasombrero at mukhang hindi komportable. Tahimik lang ang buong paligid, maliban sa tunog ng mga kuliglig at hangin na tila dumadaing sa pagitan ng mga nicho. Hey guys, it's Nikki. Nandito na naman kami ni Dexter. This time, hindi na basta pag-i-explore lang, kundi official part 2 ng vlog. Katulad na yung pinangako namin, babalikan namin ang sementeryong to at yes, mag-overnight kami dito. So, ayun nga. It's 10 in the evening. Sobrang creepy dito, guys. Wala talagang dumadaan. Si Conrad, nandito rin kasama namin para magbantay at tumulong mag-shoot. Gusto ko nga tumulong pero tingnan nyo naman tong lugar na to. Parang hindi na tayo aabot hanggang bukas. Huwag kang nega, Conrad. Okay lang yan. Magdasal lang tayo bago pumasok para safe. Humugot ako ng rosaryo mula sa bulsa ko. Si Dexter tahimik na rin. Ramdam kong kinakabahan siya pero ayaw lang niyang ipakita sa kamera. Sabay-sabay kaming nag-sign of the cross. Lord, ikaw na pong bahala sa amin dito. Huwag niyo pong hayaang may mangyaring masama sa amin at gabayan mo po kami saan man kami mapadpad dito. Huwag niyo rin pong hayaang makalapit sa amin ang mga masasamang elemento na gumagala sa lugar na ito. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Parang mas lumang-luma na yung gate ah. Parang hindi naman ganitong itsura nito nung nakaraan. Tara na! Huwag na tayong tumigil dyan. Ready ka na bang mag-record? Oh, rolling na. Ikaw na maghawak ng camera, tol. Tapat mo lang sa amin, tapos sunod ka lang ng dahan-dahan. Kung may lalabas man, sana tao lang. Dahan-dahan kaming pumasok sa sementeryo. Ang bawat hakbang namin, parang may sagot na tunog mula sa lupa. Yung mga yabag namin, dinodoble ng iba pang yabag na hindi namin makita. Guys, naririnig niyo yan? Ang ano? Parang may sumusunod sa atin. O baka echo lang? Hindi yan echo. Masyadong sabay eh. Parang may 4 o 5 tayong kasabay maglakad. Napatingin ako sa paligid. Puro bukas na ang mga nicho at halos hindi na rin mabasa ang mga nakasulat sa lapida. Iniwasan ko na lang tignan ang mga bakas na kabaong at nakatiwangwang na kalansay sa paligid. Walang ilaw, pero maliwanag dahil sa buwan. Habang naglalakad kami, nagre-record lang si Conrad at paminsan-minsan, nagsasalita ako sa camera para hindi kami kabahan. So guys, dito kami ngayon sa pinakaunang bahagi ng sementeryo. Kitang-kita nyo naman dito yung mga buto ng patay na pinabayaan na. Grabe, ni hindi malang naalala ng mga kamag-anak na dalawin at kumustahin tong mga to. Siyempre, kahit patay na, pakitaan pa rin nila ng pagmamahal at pagmamalasakit man lang, diba? Creepy nga. Pero huwag mo namang sabihin ng ganyan. Baka may sumagot sa'yo. At least may audience kagad kayo. Gusto niyo to, di ba?
Wait, narinig niyo yun? Oo. Parang may tumawa. Hindi lang tawa yun. May iba pa akong naririnig eh. Parang may mga kumakanta pa. Lahat kami napatigil. Sa di kalayuan maririnig mo ang parang halakhakan ng mga tao. Mahina lang pero malinaw. Parang may kasiyahang nangyayari sa napakatahimik na sementeryo. Hindi ako nagbibiro. Pero parang may nagsasaya talaga sa loob. Ano yan? May naglilibing pa? Alas 10 na, Nikki. Wala nang naglilibing ng ganitong oras. At saka, mukha bang may naglilibing pa rito? Abandonado na nga eh. Kahit siguro ililibing na patay, mapapabangon kapag nalaman niyang dito siya ililibing. Shh! Huwag kayo masyado maingay. Parang mas lumalapit pa nga yung tunog. Hanapin kaya natin kung saan nagkagaling yung ingay na yan. Ano ka ba? Wag na. Kung may party sa loob ng sementeryo, ibig sabihin, hindi tao yung nagpa-party. Corny mo naman. Pwede rin namang residente lang sa tabi. Di ba sabi naman ni Amor, may mga nakatira daw dito. Mga nag-aalaga ng mga nitsong pinapabantayan ng mga kamag-anak. Nikki, huwag ka muna masyadong lumapit. I-zoom ko muna yung camera. Baka sakaling may makita tayo. Akin na yung camera, Conrad. Akong titingin. Tinutok ni Dexter ang lente sa malayo. Sa kabilang bahagi ng sementeryo, parang may liwanag na sumisiklab at naglalaho rin bigla. Parang ilaw ng apoy, pero walang usok. Narinig niyo yung kanta? Parang salitang hindi ko maintindihan. Latin ba yan? O iba? Grabe ang creepy naman. Hindi ko rin alam eh. Pero parang ritual. Anong klaseng salita ba yun? Gusto kong umatras pero mas malakas yung curiosity ko. Si Dexter, halata akong nanginginig pero pilit na nagfo-focus sa camera. Si Conrad naman lumilingon-lingon sa paligid. Mukhang nagmamasid lang pero alam ko handang tumakbo yan na namang oras. Tara, konti na lang. Malapit na tayo. Nikki, please. Baka hindi na tayo makalabas kapag sumobra ka pa. At ipilit mong magpakalayo-layo pa talaga. Oo nga, Nix. May tama si Conrad. Sapat na yung footage natin. Hindi naman kailangang pumasok pa sa gitna. Dito lang tayo magstay sa pwesto na to hanggang mag-umaga. Pero yan nga yung hinahanap natin eh. Yung misteryo. Yung ingay na yan. At kapag nahuli tayo ng kung sino man yan, anong sasabihin mo? Anong gagawin mo? Hindi to simpleng content lang. Kapag buhay mo na ang kapalit. Tumigil kami sa mismong likuan papunta sa pinakaloob ng sementeryo. Mula doon, tanaw namin ang ilang-ilaw na nag-aalab. Sa paligid may mga aninong kumikilos. Masyadong mabilis at parang mga nakalutang. Dex, nakarecord pa ba? Oo. Pero hindi ko na alam kung gusto ko pa ba itong panoorin pagkatapos. Sobrang nangingilabot na talaga ako, Nix. Hindi to normal. Umuwi na tayo. Hindi to para sa vlog mo, Nikki. Hindi pa. Ayoko pang umalis. Kailangan kong malaman kung sino sila. At saka kailangan kong patunayan sa kanila na hindi edit ang last video na in-upload namin. Habang nagsasalita ako, mas lumalakas yung tunog ng mga halakhak at tugtog. Para bang unti-unting bumabalot sa amin ang kasiyahan ng mga taong hindi naman namin nakikita. Lumapit pa ako ng isa pang hakbang, pero biglang huminto ang lahat ng tunog. Teka, ala, bakit biglang tumahimik? Huwag kayong kikilos. May naririnig ako. Malapit sa atin. Ano yun? Anong naririnig mo? Shit! Baka pinaglalaroan na tayo ng mga elemento rito. Kaya nakakarinig na tayo ng kung ano-ano, ha? Kaya bang gawin ng mga engkanto yung ganyang ingay? Marunong silang mang-akit, Nix. Baka hindi natin alam. Tinatawag na pala nila tayo sa pamamagitan yan. Dex, baka sabi ko naririnig mo rin yung naririnig namin ni Conrad, ha? Oo, may naglalakad sa likod natin.
Magdasal na lang tayo na sana hindi yan masamang tao. Hindi ko na napigilang hawakan yung rosaryo ko. Nanginginig yung mga daliri ko habang pinipisil ko yung krus. Si Dexter patuloy pa rin sa pagre-record pero halata yung pagiging magalaw ng camera dahil sa panginginig niya. Si Conrad nakapikit at tila nagdadasal. Ilang sandali lang, nawala ang yabag. Pero bago tuluyang mawala, narinig namin ang isang tawa. Malalim at parang hindi galing sa tao. Nakunan mo yun? Oo, nakunan ko. Pero ayokong i-play ngayon. Pag nakauwi na tayo, doon na lang natin tingnan lahat ng kuha. Pwede ba? Umalis na tayo. Hindi. Hindi pa tayo tapos, Conrad. Masyado ka naman kasing natatakot eh. Tatlo naman tayo, oh. Walang saysay ang bilang natin kung delikado. At masamang tao ang makakaharap natin, Nikki. Huwag nang matigas ang ulo mo. Nandito na rin naman tayo, tol. Sayang itong mga kuha kung uuwi pa tayo, tapos babalik na naman. Ang sabi natin kay Tito Samuel, last na to. Hindi na tayo babalik dito. Hindi na tayo makakabalik pag nagkataon kung umuwi na tayo ngayon. Hindi ko rin alam ang sasabihin ko sa inyong dalawa eh. Ayoko lang na mapahamak tayo. Huminga ako ng malalim. Sa di kalayuan, bumalik na naman ang tunog ng kasiyahan. Mas malakas, mas masigla, at parang mas lalo kaming inaanyayahan. At kahit may kaba sa dibdib ko, ang paa ko kusa nang gumagalaw papalapit sa pinanggagalingan ng ingay. 11:00 pa lang nun, pero pakiramdam ko, papalapit na ang dilim ng hating gabi. Anong ginagawa nyo rito, mga ihot iha? Ay, putik! Ay, Diyos ko! Akala ko multo ka na, Manong. Shit. Akala ko, matatapos na ang buhay ko eh. Aba, hindi pa ako multo, mga bata. Ako ang nagbabantay sa sementeryong ito. Tawagin nyo na lamang akong Mang Esteban. Hindi nyo na kailangang matakot sa akin ng ganyan. Para bang papatayin ko kayo. Napayuko ako para damputin ang kamera. Halos mabitawan ko rin yung ilaw sa sobrang gulat. Ang matandang nasa harap namin, payat pero matikas. Nakaitim na damit na kupas, may dalang baston at ngiting parang walang tinatagong masama. Ang mga mata niya tila kumikislap sa liwanag ng buwan. Pasensya na po, Manong. Nagulat lang po kami. Wala kaming masamang intensyon. Nagre-record lang po kami ng vlog. Alam ko. Alam ko. Yung video ninyo, nakita ng mga bata rito. Sikat na kayo sa amin. Sikat? Paano nyo po napanood, Manong? Wala naman pong signal dito eh. Aba, ewan ko ba at wala naman akong alam sa mga gadget at mga vlog na yan. Pero naririnig ko ang mga balita. Kinikwento sa akin ng ibang kabataan na nanggaling kayo rito. Mabuti nga at nakalis pa kayo rito. Yung iba kasi, hindi na nakakalabas. Joke niyo po ba yun? Oo naman, iha. Joke lang yon. Pero kung ako sa inyo, wag na kayo rito. Sumama na lang kayo sa akin sa kasiyahan sa likod. Kasiyahan? Oo. Fiesta sa amin ngayon, kaya maingay. Fiesta po? Dito mismo? Sa sementeryo? Hindi naman sa mismong libingan, iho. May maliit na baryo sa likod ng mga nicho. Doon kami nakatira. Mga taong walang maayos na tirahan. Sa sementeryo nakahanap ng matutuluyan. May mga nakatira sa likod ng mga nicho? Totoo po ba yun? Totoo, iha. Kung gusto ninyo, sumama kayo sa akin. Para makilala nyo rin kami. Nikki, hindi ko gusto to. Pero content lang to, Conrad. Rare footage to.
Hindi usual na may baryo sa simenteryo. Oo nga naman, tol. Kung totoong may mga nakatira doon, baka magkaroon din tayo ng chance na ma-feature sila. Halo-halo ng content sa atin. Ina, kayo na bahala. Pero kapag may nangyari, hindi ko kayo kakalad ka rin palabas ha. Walang mangyayaring masama. Tara na, bago lumamig ang mga niluto ng asawa kong si Rodora. Sinundan namin siya. Sa bawat hakbang papunta sa likod ng sementeryo, parang mas lumalalim ang gabi. Si Mang Esteban tuwang-tuwa habang kami naman halos hindi na magsalita pagkatapos naming magpakilala sa kanya isa-isa. Dumaan kami sa hanay ng mga nicho. May mga bukas, may sarado, may iba pa ngang may butas na parang ginapang na ng malalaking daga o kung anumang hayop. Parang mas malamig dito sa parting to. Oo nga. Pero ang weird, no? Hindi naman gaanong mahangin. Huwag kang magsalita ng ganyan, Nikki. Baka marinig ng mga nakatira dito. Naririnig nga nila, iyo. Pero huwag kang matakot. Mababait ang mga kasama ko. Hindi sila basta-basta nangangagat. Ano po? Nangangagat ng pagkain. Piyesta nga, hindi ba? Sa di kalayuan, muling umalingaw-ngaw ang tugtugan. Pero mas malinaw na dahil mas malapit na kami. Parang kombinasyon ng gitara at tambol na gawa sa lata. May mga tinig na kumakanta. Mabagal, malumanay, pero hindi mo maiintindihan ang mga salita. Nakarecord lahat to, Nix. Grabe. Surreal. Oo. Akala ko nga ghost hunting lang eh. Pero ibang level to. Hindi ko alam kung matutuwa pa ba ako o tatakbo. Nang makarating kami sa dulo ng sementeryo, may nakita kaming maliit na lagusan sa pagitan ng dalawang mataas na nicho. Ang lapad lang nito ay kasya sa isang tao. Pinauna kami ni Mang Esteban. Dito kayo dumaan. Sa kabila niyan, baryo na namin. Parang bawal po pumasok dito. Walang bawal pagdating sa mga bisita. Sige na, naghihintay na sila. Inihanda ni Dexter ang kamera at dumaan sa pagitan ng mga nicho. Amoy lupa at kandila. Sa kabilang side, isang ilaw ang bumungad sa amin. Kulay dilaw. Galing sa mga parol na gawa sa bote. Hindi ako makapaniwala. Totoong may baryo sa likod ng sementeryo. Maliit lang pero puno ng tao. Pero kakaiba yung mga mukha nila. Mapuputla at may iba pa nga na walang saplot yung paa. Grabe. Parang ibang mundo. Nakaka-good vibes pero at the same time, parang hindi normal. Yan nga eh. Fiesta nga pero parang walang buhay yung mga tao. Literally. Ganyan talaga dito. Tahimik kami buong taon. Pero pag fiesta, lahat nagigising. Tara, tikman ninyo yung mga handa namin. Di ko inaasahang magkakaroon ako bigla ng mga bisita. Sana pala'y mas nakapaganda kami. Halos wala kaming nagawa kundi ngumiti. Si Dexter nakatutok pa rin ng kamera. At ako naman, pilit na pinapakita sa vlog na kalmado lang ako. Pero sa loob-loob ko, kumakabog talaga yung dibdib ko. Ang creepy, Dex. Lahat sila nakatingin sa atin. Oo nga. Pero hindi naman sila gumagalaw o kumikilos ng masama. Oo nga eh. Pero yung mga mata nila, parang walang puti. Hali kayo rito. Huwag kayong mahiya. Pwede kayong mag-video, walang problema. Pwede, Manong? Oo naman. I-share nyo sa mundo ang kasiyahan namin dito. Para malaman nilang kahit nasa sementeryo, marunong din kaming magsaya. Nakangiti pa rin siya
Pero yung mga ngipin niya sobrang matatalas. Parang hindi ngipin ng tao. Pinilit kong wag mag-react. Si Conrad ngumiti rin pero halata sa mukha niya yung takot. Si Dexter tinutok ang camera kay Mang Esteban. Ilang sandali pa, naglakad kami sa gitna ng maliit na baryo. Nakapalibot ang mga tao sa paligid namin. Ang iba nagkakantahan, ang iba sumasayaw pero walang tumatawa ng normal. Lahat ng tawa parang pilit. Parang galing sa loob ng kabaong. Dex, i-zoom mo yung bandang kaliwa. Parang may babae doon na kilala ko eh. Ha? Sino? Hindi ko sigurado pero parang si Amor yata yan. Lumingon ang babae. Puting-puti ang balat. At sa ilalim ng parol, bumungad ang pamilyar na mukha. Si Amor. Rodora, Aida, may mga bisita tayo. Mga sikat na mga vlogger to. Yung nagbibideo sa labas ng sementeryo. Aba, mga bata. Napakagaganda't gwapo naman ng mga bisita mo, Esteban. Kumusta kayo mga ihot iha? Ako si Rodora, asawa nitong makulit na matandang ito. Magandang gabi po, Aling Rodora. Ang saya naman po dito sa inyo. Babutit dumaan kayo, mga anak. Matagal-tagal na rin walang dumadalaw na bisita rito. Ako nga pala si Aida, nanay ni Amor. Ayun o, yung dalagang naglalakad sa bandaron. Napatingin kami sa direksyon na tinuro niya. Si Amor ay nakaputing bestida. Hawak ang isang mangkok ng sabaw at nakangiti ng marahan. Walang halong lamig sa mukha. Parang wala ring pagkilala sa amin sa una. Pero nang magtagpo ang mga mata nila ni Dexter, para may kakaibang hangin na dumaan sa pagitan nila. Malayo sa itsura ng Amor na una kong nakita. Amor, Mabutit nakabalik kayo. putik. Siya yung babaeng nagbabala sa inyo, di ba? Oo, pero wag kang obvious, baka mabastos. Tignan nyo nga naman. Magkakilala pala kayo. Sadyang maliit nga lang talaga ang mundo. Sige mga anak, maupo muna kayo. Fiesta naman. Huwag na kayong mahiya. Gawin nyo na lahat ng gusto nyo. Mamaya, maglalaro tayo. May ihahanda ko para lang sa inyo. Naupo kami sa isang mahabang mesa. Si Aling Rodora, abala sa paghahain ng mga pagkain. Nakakainganyo pero may kakaibang amoy. Parang amoy lupa na may halong amoy bakal o dugo. Sige na, mga anak. Tikman nyo ang mga handa namin. Niluto namin yan para sa mga bisita. Opo, ang bango po. Pero hindi po talaga ako mahilig sa mga matatabang pagkain. Nagda-diet po kasi ako eh. Aba, hindi uso ang diet dito, iha. Pero, kung gusto mo, magsabaw ka na lang. Tutale, lumasa rin naman diyan ang laman. Wow, ang sarap. Medyo kakaiba lang yung lasa pero solid. Parang may lihim na sangkap. Ako, busog pa ako, Manong. Kakain lang po namin bago pumunta rito. Masama rin kasing kumain ng marami sa gabi. Ay sayang naman. Pero sige, huwag kayong mahiya kung magugutom kayo, ha? Pwede kayong kumain ng kahit anong gusto nyo. Habang kumakain si Dexter, napansin kong parang mas humuhu pa ang kaba niya. Para bang bigla siyang naging kalmado. Ako naman nag-aabang lang ng sandali para mag-vlog ulit. E-record mo itong mga pagkain nila, Dex. Ipakita mo yung mga nagluluto sa likod. Ang ganda ng ambience. Parang rustic pero festive. Copy, rolling na. Hindi ko alam kung rustic nga ang tawag dyan. Nikki, para sa akin, parang hindi naman ganito ang itsura ng typical na fiesta. Hindi ba masarap, iha? Tikman mo itong kakanin ko. Paborito ng anak ko. Ay, okay na po, Aling Aida. Ang dami na pong nakahain. Nakakahiya naman po.
Mga bata ngayon ang lilinis kumain. Noong panahon namin kahit ano kinakain, basta masarap. Aba, tama ka, Rodora. Dati nga, kahit ano gilagay mo sa plato ay ubos agad. Ngayon, ang daming arte. Hindi naman po sa ganun. Nag-iingat lang sa mga kinakain. Hindi lahat ng masarap tama para sa katawan, lalo kung masusobrahan. Ay kung sa bagay, may punto ka rin naman, iha. O siya, diyan na muna kayo at may mga lulutuin pa kami nitong si Rodora. Kumain lang kayo ng kumain hanggat kaya nyo pa. Nikki, tignan mo yung mga bata sa gilid. Bakit? Parang hindi sila kumukurap. Tumingin ako at totoo nga, may 3 batang nakaupo sa gilid. Nakangiti lang sa amin pero hindi gumagalaw. Hindi kumukurap. Pinilit kong ibaling ang tingin ko sa iba para hindi kabahan. Huwag kayong magtagal dito. Ano? Bakit? Pinapaalis mo na naman ba kami? Pag tumunog ang kampana sa dulong bahagi ng baryo, umalis na kayo. Huwag niyong hintayin ang pangalawang tunog. Bakit nga? Hindi na ako pwedeng magsabi ng kahit ano. Basta tandaan niyo ang sinasabi ko. Mga kaibigan, magpasalamat tayo sa mga bisita natin. Matagal na tayong walang panauhin mula sa labas. Kaya ngayong gabi, ipagdiwang natin ang buhay. Umalingaw-ngaw ang sigawan ng mga tao. Sumasayaw sila, umiikot-ikot sa gitna ng mesa. Para may ginagawa silang ritual tulad ng sinasayaw ng ibang lugar kapag may pista. Sa gitna ng kasiyahan, unti-unting lumakas ang tunog ng mga tambol. Sabay may mga babae na kumakanta ng parang dasal. Nikki, hindi to basta normal na piyesta. Oo nga eh. Parang sobrang sabay yung kanta sa tibok ng dibdib ko. Ang ganda ng kuha. Parang eksena sa pelikula. Walang ya. Hindi to pelikula, Dex. Tumigil ang lahat. Parang isang pindot lang. Naputol ang musika. Ang tawanan, pati yung ihip ng hangin. Lahat ng tao, sabay-sabay na napalingon sa direksyon ng sigaw. Ano yun? Hindi ko alam. Nikki, gusto ko nang umalis. Pasensya na kayo mga anak. Minsan, kahit pista, may hindi talaga inaasahang mangyari. Ilang segundo ring katahimikan bago may mga lalaki sa baryo ang biglang tumakbo papunta sa direksyon na pinagmulan ng sigaw. Hawak nila ang mga sulo. May ilan pang may mga dalang itak. Naiwan kaming 3 sa mesa, nagkakatinginan, habang si Mang Esteban ay kalmado lang na nakatayo. Ano yun? Parang may nasaktan. Baka nadulas lang naman o nadapa kasi madilim na banda doon. Ang daming nagtakbuhan. Hindi yung basta aksidente. Ramdam kong may kakaiba talaga dito. Maya-maya, bumalik din ang mga lalaki. Pinunasan nila ang pawis. Parang wala lang nangyari. Wala naman daw sila nakita. Baka sa labas daw ng sementeryo yung sumigaw kaya hindi rin sila nag-abalang tignan pa. O siya! Sige Rodora, Aida. Pakitignan nga kung okay na yung lechon. Malamig na ang gabi. Dapat ay magsimula na ang inuman kasabay ng kwentuhan. Aba, parang pwede na nga, Esteban. Ang ganda ng kulay, oh! Ginto na ginto. Masarap ito. Lalo na pag may alak. Yan ang gusto ko. Sobrang lutong niyan, panigurado. Simulan na ang tunay na kasiyahan! Lampay! Ilang sandali pa naglabasan na ang mga bote ng alak. Matanda man o bata, lahat parang sabik uminom. Ang amoy ng alak halos sa amoy ng niluluto.
masyadong matapang. Si Aling Rodora at Aling Aida masiglang nagsalin sa mga baso at pilit kaming pinaiinom. O mga anak, para sa inyo ito. Huwag nyo na akong tanggihan. Simula pa lang ng gabi, dapat masaya kayo. Salamat po. Ang ganda po ng baso niyo Parang sinaunang gamit. Galing pa yan sa mga ninuno namin. Swerte raw uminom sa kanyang baso. Aba, kailangan nating subukan yan, no? Para mapatunayang totoo. Napangiti ako. Gusto ko ring maipakita sa vlog na open kami, na hindi kami masyadong kabado. Si Conrad lang yung tahimik. Nakamasid sa paligid, pero hindi rin tumanggi. Isang shot lang ako, ha? Hindi ako sanay uminom na masyado. Ayos lang niya kahit isang shot lang. Sige mga anak, sa inyo ang tagay na to para sa buhay. Mainit ang likidong dumaan sa lalamunan ko. Mabigat pero matamis. Parang may halong prutas pero hindi ko maipaliwanag kung ano. Si Dexter natawa agad pagkatapos uminom. Parang agad na tinamaan. Di naman nakatakas sa paningin ko kung paanong pasimpleng itinapon ni Conrad ang alak niya sa ilalim. Aasarin ko sana siya nang sumenya siyang huwag ako maingay. Grabe ang sarap. Parang di alak. Parang juice na may magic. Walang pait sa dulo. Oo nga Parang hindi tayo tatamaan kung ganito ang lasa ng alak. Hinay-hinay lang sa pag-inom, Nix. Hindi natin alam kung anong inilagay nila dyan. Secret recipe yan, mga anak. Para sa mga espesyal na bisita lang. Ako mismo ang gumawa niya na inimbak ko pa ng 1 taon para mas malasa. Aba, huwag niyong sayangin kahit isang patak. Sa susunod, baka hindi na kayo makabalik dito. Muli silang nagsayawan sa gitna ng baryo. Si Mang Esteban umupo sa tabi namin. Hawak ang kanyang baso at nagsimulang magkwento. Alam niyo ba, noong una, walang baryo rito. Puro nicho lang. Tapos masyadong tahimik. Alam niyo naman na hindi lahat ng tao binibiyayaan ng magandang buhay, di ba? Dito kami napadpad. Tinanggap naman kami ng lupa. Tinanggap ng lupa? Oo. Kasi yung lupa rito, hindi mapili. Kahit pa tayo buhay, basta't marunong kang magpasalamat, bibigyan ka ng tahanan. Ang galing. Ang poetic ninyo, Mang Esteban. Nix, parang lasing na tong si Dexter. Hayaan mo muna. Para mas natural sa vlog. Pinilit kong maging normal. Nakangiti lang ako habang ini-interview si Mang Esteban. Pero habang tumatagal, parang may kakaibang init sa katawan ko. Parang may gumagapang sa likod ng batok ko. Dati sa amin din napupunta ang mga tulad ninyo. Mga batang mapangahas. Yung mga mahilig din mamasyal. Pero mababait naman din sila. Kaso yung iba, hindi na nakabalik kung saan sila nanggaling. Siguro kasi nagustuhan nila rito. Baka nga po sobrang saya dito kaya ayaw umalis. Dito kasi, kahit mga kaluluwang naliligaw may kasiyahan. Hindi namin sila itinataboy. Tinatanggap namin sila ng malugod sa damdamin. Hindi ba creepy yung sinabi niya? Conrad, huwag kang obvious. Kanina ka pa bulong ng bulong dyan Baka makalata silang pinagdududahan mo sila. Habang umiikot ang bote, tuloy-tuloy din ang kwento ni Mang Esteban. Si Dexter abala pa rin sa pagre-record kahit medyo namumungay na yung mga mata. Ako tawa lang ng tawa sa mga biro ng mga matatanda. Pero sa gitna ng lahat ng tawanan, naramdaman kong may humawak sa braso ko. Nikki, makinig ka. Amor, ano ba? Huwag kayong magpapakalasing. Kailangan niyong manatiling normal at may ulirat. Kapag nawalan kayo ng kontrol, hindi na kayo makakaalis dito.
Anong ibig mong sabihin? Basta huwag na kayo magtatagal dito. Maya-maya umalis na kayo. Kapag narinig nyo na, Napatigil kaming lahat. Tumigil ang tugtugan. Tumigil din ang mga tao sa paligid. Isang beses lang tumunog ang kampana, pero parang umalingaw-ngaw sa buong baryo. Aba, mukhang nagsisimula na nga ang tunay na gabi. umalis na kayo bago pa pumungalawa ang tunog na yon. Nikki! Dex, Conrad, narinig niyo yun? Oo, isang beses lang. Parang simbahan. Pero parang galing sa malayo. Parang fiesta bell lang yan eh. Chill lang kayo. Huwag niyo nang hintayin ang pangalawa. Magmadali na kayo. Sa paligid muling bumalik ang tugtugan, pero iba na ang tono. Mabagal, malalim. Parang pumapasok sa loob ng dibdib mo. Si Mang Esteban nakangiti ulit. Hawak ang kanyang baso at tila parang walang nangyari. Umpisa na ng gabi. Para sa ating lahat. Lubos-lubusin nyo na ang kasiyahan ninyo. Dahil baka ito na ang huli. Ano pong ibig niyo sabihin, Mang Esteban? Eh di, simulan na natin yung sayawan ulit, di ba? Yun ang tunay na masaya! Gusto ko nang umalis. Si Dex, hindi natin pwedeng ayain niyang umuwi ng ganyan. Magpupumilit yan maiwan. Aba, parang bigla yata kayong natahimik dalawa. Sumusuko na ba kayo sa inuman? Halina, isa pa. Para tuloy-tuloy lang ang kasiyahan natin. Nag-uumpisa pa lang lumalim ang kwentuhan natin. Nagsalin ulit si Aling Rodora. Napuno na naman ang mga baso. Si Conrad halatang ayaw talagang uminom. Kaya kapag nakakakuha ng pagkakataon na walang nakatingin sa kanya, tinatapon niya ang alak ng palihim sa lupa. Si Dexter naman tinungga pa rin ang laman ng lumang baso. At ako, para lang hindi nila mapansin, umiinom ako ng konti. Ayan, ganyan nga. Dapat laging masaya. O sige, para sa susunod na tagay ngayong gabi, ito'y para sa ating mga bisita. Sa ating mga bisita! Para sa atin! Dex, uhatin mo na yung pisa mong uminom. Napapasobra na siya. Ikaw na. Hindi naman makikinig sa akin yan eh. Huwag niyo nang hintayin ang pangalawang tunog ng kampana. Ano to? Bakit parang umiikot ang paligid? Lasing na yata ako, ha? Na umiikot na paningin ko. Aba, mukhang tinamaan na nga kayo. Parang nilunod ako sa sarili kong katawan. Ang paligid unti-unting nagdidilim. Ang mga ilaw ng lampara nagiging kulay dugo. Ang mga tao nakatingin lang sa amin. Walang lumalapit. Ni walang umaalalay at nakangiti pa silang lahat habang tinitignan kami. Si Conrad pilit umaarte na nahihilo rin. Pero nakita ko mahigpit ang hawak niya sa mesa. Kalmado pero alerto. Conrad, bakit parang... Nikki, huwag kang bibigay. Huwag kang pipikit. Kahit anong mangyari. Nikki, parang ang bigat ng mata ko. Relax lang mga anak. Yan ang epekto ng inumin namin. Malakas, pero maganda sa pakiramdam. Para kayong lumulutang, di ba? Para kayong high. Ganyan talaga kapag napili. Napili? Oo, para sa aming buhay. Gusto kong tumayo pero hindi na ako makagalaw. Ang hangin parang nagiging mabigat. Naririnig ko ang huling sigaw ni Dexter. Mahina, parang nagmumula sa ilalim ng tubig.
Si Conrad nakatingin lang sa akin, parang may gustong sabihin. Pero bago siya makagalaw, tuluyan na akong nilamo ng dilim. Igapos na ang mga yan, gawing alay para sa ating buhay. Pagmulat ko, malamig. Amoy kandila, amoy dugo. Nakahiga ako sa mahabang mesa. Ang mga kamay ko nakatali ng makapal na lubid. Sa gilid naroon si Dexter, nakadilat at nanginginig, pero buhay pa at humihinga pa. Dalawa lang kami. Nawawala si Conrad. Dex, gising ka ba? Nikki, ano to? Bakit nasan tayo? Nasa loob pa rin tayo ng baryo. O baka, ewan, hindi ko alam. Paano ba tayo napunta rito? Hindi ko na alam kung ano nangyari. Kaya pala ang hangin ay mabigat ngayong gabi. May mga buhay na hindi dapat nandito. Pero swerte para sa buhay ng mga nasa ilalim. Lolo Epifanio, ang mga alay ay handa na. Para sa mga ninuno. Para sa lupaing nagbibigay ng buhay. Para manatiling sariwa ang dugo sa ilalim ng mga nicho. Anong pinagsasasabi ninyo? Palayain nyo kami! Palayain. Aba, hindi nyo ba gusto ito? Bibigyan namin kayo ng kahulugan. Ang mga buhay ninyong patapon. Dahan-dahang lumapit ang matandang tinawag nilang Epifanio. Kulubot ang balat, pero parang bato ang bawat galaw. Ang mga mata niya dilaw, parang kandilang matagal nang nagliliyab. Nakasuot siya ng mahabang damit na kulay abo at may saklob sa ulo. Akala mo'y matandang ermitanyo. At sa kamay niya, may hawak siyang lumang aklat na kulay itim na tila napipilas na ang mga pahina. Sa dugo ng mga buhay, sa lupa ng mga patay, kami nabubuhay muli. Ang dalawang ito, handog ng lupa. Ang isa'y tumakas, pero hindi siya makakalayo. Conrad, Hindi niyo tayo iiwan. Aba, iniwan na kayo ng kasama ninyo mga anak. Tumakbo siya habang kayo'y natutumba. Isa siyang duwag para iwan ang kanya mga kaibigan sa gitna ng kapamakan. Pero huwag kayong mag-alala. Hahanapin namin siya. Kapag bumalik siya, sasabay siya sa inyo bilang alay. kasalanan ko to. Nikki, huwag ka magsalita ng ganyan. Hindi mo naman ginusto na ganitong mangyari. Ako yung nagpumilit, Dex. Kung nakinig lang ako kay Papa o kay Conrad. Tigilan mo yan. Hindi pa tapos to. Makakaalis tayo rito. Hindi ko na kayang tumayo, Dex. Ang katawan ko, parang hindi ko na maikalaw. Sa ngalan ng mga ninuno, sa mga dumating bago pa ang liwanag, kami tatanggap ng dugo ng mga buhay. Tingnan niyo sila. Parang mga batang nawala ng direksyon sa buhay. Ganito ang parusa sa mga batang mapangahas. Tumapak sa lugar na hindi dapat na pinupuntahan. Naramdaman ko ang kamay ni Dexter. Napilit niyang inaabot ang akin kahit pareho kaming nakatali. Ang mga mata niya, puno ng takot pero may tapang pa rin. Dex, paano kung hindi tayo makaalis? Tumahimik ka muna. Mag-iisip ako ng paraan kung anong gagawin natin. Sana nga may paraan pa.
Pero kung sakaling hindi na tayo makaalis, salamat ha. Huwag kang magsalita na parang mamamatay tayo dito. Pero sa loob-loob ko, alam kong wala na kaming takas. Ang bawat dasal, ang bawat halakhak parang tinatakpan ang paghinga ko. Ang lupa sa ilalim namin ay buhay. At sa unang pagkakataon, tinanggap ko ng baka ngayon ang katapusan namin. Sa dugo ng mga buhay, sa hininga ng mga nawala, bumalik kayo sa amin. Sa ngalan ng lupa at mga bituin. Sa apoy at hangin na nagbubuklod. Yanda na sila. Ang oras ay dumating na. Hindi kami kasali rito sa kabaliwan ninyo! Tigilan niyo to! Wala kaming ginawang masama sa inyo! Lahat ng pumapasok dito, hindi na nakakalabas. Kumalansing ang isang sisidlan habang sinasabuyan kami ni Mang Esteban ng malamig na pulbos. Amoy lupa, amoy bulok na dahon. Parang sinasakal ako ng hangin sa tuwing malalanghap ko yun. Ramdam ko ang lagkit nito sa balat. Parang tumatagos hanggang sa loob ng laman. Si Dexter umiiyak na, nanginginig habang tinatamaan ng abo ang mukha niya. Mang Esteban, please! Hindi namin alam kung ano tong ginagawa nyo. Akala namin mabubuti kayong tao. Alam nyo kung saan kayo pumasok. Ang simenteryo ay tahanan, hindi pasyalan. Para lang to sa vlog namin. Wala kaming intensyong guluhin kayo. Pero nagising niyo kami. Kaya ngayon, hindi na kayo pwedeng lumabas. Sagrado ang gabing to para sa amin. Kailangan ang mga tulad niyong handog para sa panibagong taon ng aming magiging lakas. Hindi kami handog. Tao kami! Lalong lumakas ang mga tinig. Parang may dumadaloy na hangin mula sa lupa. Sumisigaw ang lamig sa ilalim ng mesa. Sa gilid nakita ko ang isang kalansay. Tuyot at nangingitim. Pero nakahimlay na parang naghihintay at parang buhay. Sa tabi nito mga kandila at iba't ibang dahon na hindi ko mawari ang pangalan. Ang mga patay ay gutom at ang dugo ng mapangahas ay kanilang magiging pagkain at inumin sa habag. Sino kaya ang unang swerteng alay sa inyong dalawa? Wag! Ako na lang! Ako na lang ang mauna! Next, wag! Aba! Matapang ang batang ito. Ganyan dapat. Hindi katulad ng iba na puro iyak. O hindi naman kaya masyadong duwag kaya tumakas. Ang sakripisyo ng isa ay sapat na para matuloy ang gabi. Pero mas mabuti kung pareho silang mamamatay para walang magugutom sa ating mga ninuno sa ilalim. Ako na nga sabi! Basta huwag niyo siyang gagalawin! Dahan-dahan kong sinundan ang tingin ng kamay ni Mang Esteban habang inaabot ang kutsilyo sa lamesa. Kumislab ito sa liwanag ng apoy. Una sa pulso, bago sa leeg. Parang manok. Ganun kasimple. Hindi! Mang Esteban, wag! Gawin mo na! Para matapos na to! Huwag mong ipikit ang mata mo, anak. Dapat maramdaman ng lupa ang katapangan mo. Ang tapang ay pampalasa. Ang takot ay lason. Dex, please! Kung makakaalis ka, tumakbo ka. Huwag ka nang lilingon sa akin, ha? Basta sabihin mo sa pamilya ko na mahal ko sila. Nagdrama pa. Napakagandang gabi nga nito para sa atin. Sa liwanag ng gabi,
At sa dilim ng lupa, tanggapin ninyo ang dugo ng buhay. Naramdaman kong tumindi ang lamig sa paligid. Parang may humigop sa hangin. Ang mga kandila nagliyab ng mas mataas. At ang mga mata ni Lolo Epifanio, kumislap at naging dilaw. Ang lahat ng tao, sabay-sabay na nakatingala at nakangiti. Nakalabas ang mahahabang pangil. Simulan na natin. Tumigil ako sa paghinga. Hindi ko na alam kung saan galing ang mga bulong. Parang umiikot sa paligid. Si Dexter huminga ng malalim. At sa sandaling yun, narinig ko ang marahang pag-usal ni Mang Esteban habang hawak niya ang braso ng pinsan ko. Para sa mga ninuno, para sa lupaing nagbigay ng tahanan. Aray ko! Panginoon ko, tulungan mo po kami. Ayan. Madali at mabilis lang naman, hindi ba? Hindi mo ba naman ikamamatay yan? Sa bawat patak ng dugo, sa bawat hininga ng mortal, kami magbabalik. Isa pa. Isa pang patak. Dex, tapos na ang una. Susunod na ang pangalawa. Isa na lang. Ikaw naman, babae. Hindi! Huwag ninyong gagalawin si Nikki! Hindi pa ba ako sapat? Ako na lang yung sabi! Oh, Diyos ko, hindi ito totoo. Ano yun? May sumabog sa labas. Sino yon? Sino ang napastangang nagpasabog at nagpaputok ng baril? Hindi yan kasama sa ritual. Sino ang sumira sa gabi ng ating mga ninuno? Ang lupa ay nagagalit. Hanapin ninyo kung sino ang pumasok. Napalingon kaming lahat sa pinto nang bumukas ito ng malakas. Pumasok si Conrad. Pawis at hingal. May hawak na baril sa isang kamay at rosaryong nakapulupot sa braso. Sa likod niya naroon si Amor. Duguan ang laylayan ng damit, pero matatag. Hindi ko kayang iwan mga kaibigan ko. Haba! Nagbalik ang duwag. Umaaktong parang bayani sa mga kaibigang sinubukan niyang iwan. Hindi ko sila iniwan. Naganda lang ako. Itigil niyo na to! Tama na! Hindi dapat ganito! Taksil! Anak ng lupa pero nilabanan mo ang sarili mong lahi! Amor, anong ginawa mo? Anak, huwag kang magtaksil! Para mo na rin akong tinalikuran sa ginagawa mo! Biglang dumagundong ang paligid. Ang mga tao, nag-anyong mabangis. Ang mga mata nila'y naging kulay pula. Mga ngiping humahaba at tumatalas. Pati na rin ang kanilang mga kuko. Si Conrad, nagpaputok ng baril ng walang pag-aatubili. Lumayo kayo sa kanila! Bala! Sa amin, walang silbi yan. Kung hindi banal, di ang swerte ko pa. Dahil dinasalan ko ang bawat bala nito at pinunasan ng asin, bawang at langis ang bawat piraso. Sa isang iglap sumunggab si Mang Esteban. Pero bago pa niya maabot si Conrad, pumutok ang baril. Tumama ito sa dibdib niya at ang amoy ng nasusunog na laman ang pumuno sa hangin. Hindi pwede! Hindi siya mamamatay sa ganyan lang! Ipaghiganti ang dugo. Amor! Yung bote! Isaboy mo sa amoy! Sige! Huwag kayong gagalaw! Kakalagan ko kayo dyan! Ramdam ko ang init sa paligid. Ang mga aswang na nasa unahan, nag-aalab. Ang ilan gumagapang habang sinusunog ang balat ng langis. Si Conrad patuloy sa pagpapaputok. At bawat balay may kasabay na dasal. Si Amor nakaluhod sa tabi ko. Pilit pinuputol ang tali sa kamay ko gamit ang basag na bote. Amor, bakit mo kami tinulungan? Kasi ayokong mangyari to. Sinabihan ko na kayo. Binalaan ko na kayo pero ang titigas talaga ng ulo nyo. Amor, sorry.
Hindi na mahalaga yan. Basta tumakbo na kayo mamaya at umalis. Sana naman makinig na kayo sa akin. Nang mabunod ko ang kamay ko sa tali, agad kong hinanap si Dexter. Nakayuko siya, nanginginig. Hawak ang pulsong may hiwa mula sa ginawa ni Mang Esteban. Si Conrad abala pa rin nakikipaglaban sa mga aswang na sinusubukang pumalibot sa amin. Nikki! Dali mo si Dexter sa likod! Bilis! Gamutin mo siya! Conrad, ikaw! Ako na bahala rito. Isama niyo si Amor. Hindi ako aalis hanggat hindi natatapos to! Mas pipiliin mong mamatay bilang tao kaysa mabuhay kasama kami! Oo! Dahil kahit mga patay, may karapatang huminga ng payapa! Walang kapayapaan sa pagtataksil, Amor! Ang dugo! Kailangan ng dugo! Puro kayo dugo! Subukan yung lasahan yung bala ko! Conrad, tara na! Hindi ito matatapos hanggat hindi sila tumitigil. Magpapatuloy lang sila hanggang hindi sila namamatay! May bumagsak sa gitna ng mesa. Isang aswang na tinamaan sa ulo. Ang katawan nito, umusok at naglaho na parang abo. Si Amor, hingal na hingal pero nakangiti. Kalahati na lang sila. Kaya pa natin to. Hindi ko alam kung kaya ko pa. Kakayanin mo! Kailangan mong kayanin kung gusto mo pang mabuhay! Hindi. Hindi matatapos to sa inyo. Matatapos to rito sa gabing to! Huwag kayo susuko! Hanggat humihinga tayo, lalaban tayo! Nandito na silang lahat! Maghanda kayo! Walang mortal na makakapigil sa amin. Kami ang lupa at kayo'y alabok lamang. Amor, anong gagawin natin? Sunugin ang lahat! Yun lang ang paraan! Nikki, isaboy mo yung laman ng bote sa gitna. Dexter, ikaw sa kanan. Kaya mo ba? Ako sa kaliwa. Tumakbo kami sa magkaibang direksyon. Ang hangin, amoy abo at apoy. Sa bawat pagtama ng bote sa sahig, lumalakas ang apoy na parang buhay. Nilalamon ng mga anino. Ang mga aswang nagsisigawan pero namamatay rin agad. Huwag ninyong hayaang may makalapit kahit isa sa inyo! Ang bilis nila! Sa gilid mo, Nikki! Sa ngalan ng liwanag! Sa ngalan ng mga buhay! Amor! Anak ng lupa! Bakit mo nilalabanan ang sarili mong lahi? Dahil pinili kong maging tao! Ama namin! Sumasalangit ka! Sambahin ang ngalan mo! Papasamin ang kaharian mo. At iligtas mo po kami sa lahat ng masama! Walang hangganang dilim. Hindi kayo mananalo. Ganyan din ang sinabi ng iba! Pero lahat kayo, nauubos! Nikki! Sa likod mo! Tumakbo ako. Bitbit ang isang bote ng langis na may nakapaloob na bawang at luya. Sa bawat hakbang, ramdam kong yumayanig ang lupa. Nang maabot ko ang likod ni Lolo Epifanio, winisik ko ang laman ng bote sa kanya. Para sa mga pinatay niyo! Hindi kayo banal. Kayo ay mga mangmang. Hindi na kailangan maging banal para lumaban sa kasamaan! Umalingaw-ngaw ang mga putok. Ang katawan ni Lolo Epifanio, parang usok na unti-unting naglalaho. Ganon din ang kay Aling Rodora at kay Aling Aida na ina mismo ni Amor. Ang apoy lumakas hanggang sa umabot sa bubong ng mga kubo. Si Amor nakatingala at umiiyak habang nasusunog ang paligid. Natapos din! Wala nang natira sa kanila. Wala na. Wala na gumagalaw. Ay, Diyos ko. Tapos na nga ba ito? Amor, anong gagawin mo ngayon? Mananatili ako rito. Sisiguraduhin kong wala na talagang natira sa kanila. Delikado. Baka mapahama ka pa. Kung mamamatay man ako ngayon dito, yun ang tadhana ko.
Umupo ako sa lupa. Huminga ng malalim at tumingin sa langit. Ang usok pumapaitaas, nagiging kulay abo bago tuluyang naglaho sa dilim. Ang baryo, walang natira at wala na ring halimaw. Nang tuluyang bumagsak ang huling pader, sabay-sabay kaming napayuko. Pagod, sugatan, pero buhay. Sa isip ko, iisa lang ang kumakapit. Ang dasal na sana, yun na ang huling gabi ng mga halimaw sa sementeryong yun. At si Amor na lang talaga ang natira sa kanila. Kasalanan ko to. Kung hindi ko na lang sana kayo pinilit. Kung nakinig na lang sana ako sa inyo. Nikki, tama na. Wala nang saysay ang sisihan. Buhay pa tayo. Pero halos mamatay tayo ron. Kung hindi dumating si Conrad at si Amor. Pero dahil sa akin nangyari lahat ng yun. Ako yung nagpumilit. Ako yung nagsabing ituloy natin ang pesting vlog na yan. Oo, nagpumilit ka. Pero kung hindi ka nagpumilit, baka hindi rin tayo nagising sa katotohanan. Minsan kailangan mong maligaw para malaman mo kung gaano kalayo sa liwanag. Ang lalim mo, tol. Pero totoo yan. Kung tutuusin, wala namang nakakaalam na may ganun palang mga klase ng nilalang doon. Si Amor, Baka hindi na siya nakalabas. Naririnig niyo yun? Parang mga bumbero. oo. Malayo na tayo pero aabutin nila yung apoy. Cemetery pa man din. Siguradong papunta rin ng mga otoridad. Sana wala nang ibang nadamay. Ang sakit ng katawan ko. Para akong binugbog ng 10 tao. Ako rin. Pero hindi ko makalimutan yung mukha ni Mang Esteban habang hinihiwa niya ako. Parang ayokong maalala. Conrad, paano ka nakatakas? Akala namin iniwan mo na kami. Hindi ako uminom. Alam naman ni Nikki yun. Nung nagtagay sila, nagtaka ako bakit parang sabay-sabay silang nakangiti. Tinapong ko lang yung alak ko sa lupa. Pero umarte kong lasing para hindi nila mahalata. Kaya pala, akala ko nagkataon lang na matibay ang sikmura mo. Kung uminom ako, di sana sabay akong tumamba sa inyo. Pero nung makita ko unti-unti kayong nawawala ng malay, alam ko may mali. Mabuti na lang pala talaga, nag-isip ako. Kung hindi, baka patay na tayong 3 ngayon. Umalis ako saglit, naghanap ng daan palabas. Pagkatapos, nakita ko si Amor sa may likod ng mga nicho. Si Amor? Oo, sinabi niya, matagal niya na gustong tapusin ang ginagawa ng sarili niyang lahi. Pero wala siyang lakas ng loob. Nang makita niyang bumalik tayo, ginamit niya yung pagkakataon para gawin ang tama. Ibig sabihin, dati pa niyang alam yung mga nangyayari ron? Alam niya ang lahat, pero wala siyang kakampi. Kaya nung nagkita kami, sinabi ko sa kanya, tapusin namin ang lahat na dapat tapusin. At siyang dahilan kung bakit nakaligtas tayo. Pero yung camera, lahat ng footage natin, nasama sa apoy. Siguro mas mabuti na rin yun. Baka kung may makakita pa, hindi na nila maintindihan. Tama. May mga kwentong mas mabuting manatiling kwento na lang. Pero sayang din, ang daming ebidensya. Natutunan ko na hindi lahat ay kailangang patunayan, Dex. Minsan sapat nang alam mong totoo yung nakita mo. Tumayo kami ng dahan-dahan. Wala nang nag-uusap. Ang bawat isa tahimik na lang na naglalakad palayo. Sa likod namin ang sementeryo puro abo at usok. Hindi ko alam kung anong iniisip nila. Pero ang nasa isip ko iisa lang. Hindi na kami babalik doon para lang may mapatunayan sa ibang tao. Nagpapasalamat po kami sa Diyos at nakaligtas kaming 3 sa masalimuot na pangyayaring yun.
Wala na po kaming naging balita kay Amor pagkatapos ng gabing yun. Dahil sa mga nangyari, mas tumibay ang samahan namin ng pinsan ko at ni Conrad. Kalaunan din po ay naging kami ni Conrad. Ngayon mag-asawa na kami at meron ng 2 anak. Hindi ko na po tinuloy ang pagva-vlog ko. Inalis ko na yun sa isipan ko at binara ko na rin yung YouTube channel ko, kaya hindi nyo na po mapapanood ang huling in-upload na video. Kung susubukan nyo man pong hanapin. Sa mga nagdaang taon, hindi ko pa rin nakalain na nabuhay kami doon. Hindi na namin alam kung anong nangyari sa sementeryo matapos masunog yung kalahati nun. Pero alam ng mga piling tao na kami ang dahilan nun. Natutunan kong hindi talaga lahat ng gusto mo, dapat mong piliting makuha. Lalo na kung alam mong maisusugal mo ang sarili mong buhay, pati ng ibang taong malapit sa'yo. Minsan, kailangan na rin nating makontento kung anong meron tayo sa buhay. Bago po ako magpaalam bilang pagtatapos ng kwento ko, may gusto lang po sana akong itanong sa inyo. Kung kayo po ang nasa sitwasyon ko, mahilig kayo sa kwentong katatakutan, mysteries o paranormal activities, pati na rin sa pag-video. Babalik po ba kayo dun sa sementeryo para lang mapatunayan na totoo ang lahat ng kuha sa kamera nyo? Sana masagot niyo ko kung sakali mang mapili ang kwento ko. Yun lang po. At maraming salamat. Aswang Radio. Aswang Radio. Aswang Radio. Magandang araw ulit sa lahat ng mga nakikinig sa atin dyan. Ako po si DJ Yumi at welcome ulit sa Aswang Radio, kung saan ang kwento mo, pinapakinggan natin yan. At grabe, for today's story, ibang level. Magpinsang naligaw sa fiesta ng mga aswang sa sementeryo. Just the title itself, pigil hininga na agad. Akala ko nga nung una parang tipikal lang na ghost hunting vlog gone wrong. Pero habang tumatagal, para na rin pala akong sumasama sa kanila sa sementeryo. Una sa lahat, solid yung tandem ni Nikki, Conrad at Dexter. Alam niyo yung tipong di mo alam kung matatawa ka o maawa ka kasi mas nangingibabaw sa kanila yung katigasan ng ulo kaysa sa instinct for survival. Classic content creator energy yan. Yung parang, wait, may pulang mata sa dilim. Okay, record natin. Di ba yung mga ganon? Kung ako yun, malamang may sariling video na rin ako. Pero, ng mga pa akong tumatakbo palabas ng sementeryo. But then, seriously, I love how authentic their curiosity felt. Hindi pilit, di ba? Hindi rin OA. Alam mo yung, you could really feel yung hunger nila to prove something. Kahit na umiikot na yung tiyan mo sa kaba habang pinapanood sila. Si Conrad naman on the other hand, hindi rin dapat makalimutan. Tahimik lang kasi siya. Pero kung hindi siya nag-isip ng mabuti, di ba? Yung hindi siya gumawa ng paraan, baka wala na tayong pinagkakwentuhan ngayon. Siya yung voice of reason. Yung tinatawag nilang ganun sa gitna ng 2 taong pinangungunahan ng takot at fame. Isa yan sa mga paborito kong character roles. Yung hindi bida sa camera pero bayani pala sa likod ng eksena. Pero teka lang hindi lang mga tao yung bida rito. Remember Amor, di ba? Yung misteryosang babae na unang nagbabala sa kanila. Una, akala mo antagonist siya kasi parang ang masungit. Parang may tinatago, ganun. Pero nung lumabas na yung totoo siyang aswang, wait, shocker talaga sa akin yun. Kasi siya pa yung tumulong. Isa yun sa mga twist na pinaka nagustuhan ko sa kwento natin today. Imagine mo, isang aswang na lumalaban sa sarili niyang lahi para iligtas yung mga taong dapat sana nila kakainin. That's Redemption Arc level 999 mga besh. At sa huling parte, nung tumulong si Amor, doon talaga ako kinilabatutan in a good way. Kasi habang yung ibang aswang gusto silang lamunin, siya parang humarang. Siya yung tumulong para makatakas talaga sila. Alam mo yun, na minsan hindi lahat ng nasa dilim masama. Minsan yung tinatakbuhan mo pa, siya pala ang magliligtas sa'yo. Kaya saludo ako kay Amor. Imagine mo, nilabanan niya yung sarili niyang lahi para sa mga tao na minsan inonsulto pa siya. Kung di yun kabayanihan, ako ewan ko na lang. Pero kung tatanungin mo ako kung ano yung pinakatumatak sa akin, hands down yung eksenang biglang tumigil lahat ng ingay sa sementeryo. Alam mo yun? Di ba yung una may halakhakan, may kanta, may tunog ng fiesta, tapos biglang cut! Tahimik! Dead air! Doon mo talaga mararamdaman na hindi sila basta nag-explore. Feeling mo talaga may nakatingin, may nagmamasid, may naghihintay. At nung marinig ko nga yung mababang tawa sa likuran nila,
Legit tumindig yung balahibo ko, promise. Hindi na kailangan ng jump scare. Kasi yung imagination mo na mismo yung mananakot sa'yo, di ba? Galing. Siyempre, yung paglabas ni Mang Esteban, my goodness. Yung ang casual, parang normal lang na nag-imbita ng mga bisita sa fiesta, nasa gitna naman sila ng sementeryo. Di ba parang red flag, number 1 million na yun? But no! Si Nikki mismo na-excite. Content to, sabi niya. Classic talaga yung mentality ng mga ganyan. Gusto lang mapatunayan kahit may kabuntot na panganib. Sa totoo lang, marami kasi sa atin yung ganyan, di ba? Iba lang yung sementeryo. Iba lang yung lugar, ganon. Pwedeng either career mo yan or relationship or yung goal na kahit alam mong delikado, sige ka pa rin kahit gusto mong makita kasi kung hanggang saan yung aabutin mo. And that's what makes Nikki relatable. Di lang kasi siya vlogger, di ba? She's someone who's chasing proof that what she does really matters. Pero minsan yung desire natin na mapatunayan yung totoo. Yun din yung bumabalik para manakot sa atin eh. Ito pa, another scene na hindi ko makalimutan. Yung pusa. Oh, di ba? Diyos ko yung pusang yun. Akala ko cameo lang. Pero nung lumabas yung footage na kasama pala siya sa video, ibang level na pala. Yung simpleng hayop na akala mo harmless. May dala palang mas malaking misteryo. Isa pa yan sa mga gustong-gusto ko sa story. Yung walang sayang sa mga detalye. Akala mo maliit na eksena, yun pala. May balik pala sa dulo. O di pag-usapan naman natin yung aral. Para sa akin, simple lang yan pero matindi. Hindi lahat ng gusto mong patunayan, kailangan mong balikan. Minsan kasi tama na yung nakita mo. Tama na yung naramdaman mo yung totoo. Di mo naman kailangan ibalik yung sarili mo sa panganib para lang i-validate ng ibang tao, di ba? Kasi kapag totoo sa'yo, di mo na kailangan ipilit. Yung validation na galing sa ibang tao, panandalian lang naman yan. Pero yung kapayapaan ng loob na ginawa mo yung tama, panghabang buhay yan. Kaya saludo ko kay Nikki sa tapang. Pero sana natutunan rin yan na hindi lahat ng kaba dapat hinahabol. Kasi nga 'di ba, may takot na nagliligtas din sa atin. At ngayon, gusto kong sagutin yung tanong niya. Kung kayo po ang nasa sitwasyon ko noon, mahilig kayo sa kwentong katatakutan, mysteries o paranormal activities, pati na rin sa pagvi-video, babalik po ba kayo dun sa sementeryo para lang mapatunayan na totoo ang lahat ng kuha sa camera nyo? Nikki, honest answer ko, hindi. Alam mo kung bakit? Kasi pag nakakita ako ng red eyes sa dilim, iisipin ko hindi yung glitch. Isipin ko, warning yun. Hindi lahat ng hindi mo nakikita dapat mong lapitan. Baka kaya di mo pa nakikita kasi pinoprotektahan ka pala ng langit, diba? Kaya kung ako yun ipapa-edit ko na lang kay Dexter ng mabilis. Tapos magsi-self-retreat na ako sa simbahan for 1 week. Ganyan. Protect me, Lord! Ganon. But kidding aside, naiintindihan ko kung bakit si Nikki gustong bumalik. Kasi nga, di ba, curiosity kills the cat. Mali. Curiosity is powerful. Lalo na pag may ebidensya kang gusto mong patunayan. Pero minsan ang curiosity na walang limitasyon, yan ang magiging tunay na delubyo. Hindi mo kailangan makita lahat ng katotohanan para maniwala na totoo yan. May mga bagay na dapat manatiling mysterious. Kasi nga, pag nakita mo na, di mawawala na yung magic, di ba? Di mo na magagawang makalimutan. Curiosity may feed your views, yes. Pero it can also feed something darker. And I'm not about to be anyone's midnight snack, no. Sorry. Alam kong yummy ako, pero hindi ako pang ganyan. So to everyone listening right now, kung kayo si Nikki, si Dexter, or kahit si Conrad, tanong ko rin sa inyo, babalik ba kayo sa sementeryo? Worth it ba ang katotohanan? Kung ang kapalit naman yan, kapayapaan ninyo. Pwede kayo mag-comment ha. Sabihin nyo kung anong part ng kwento yung tumatak sa inyo at anong aral ang nakuha nyo. Kasi ako personally, natutunan ko yung tunay na tapang hindi yung humaharap sa takot, kundi yung marunong lumayo kapag alam mong delikado na. Pero real talk, iba yung ganda ng kwento nila Nikki, Dexter at Conrad pati na rin ni Amor. Kasi hindi lang to horror story. Isa tong paalala na kahit sa gitna ng dilim, may taong handang iligtas ka. Na minsan, yung takot mo, instrument din pala yan para makita mo kung sino talaga ang nasa paligid mo. So keep your lights on and keep your faith brighter. Hanggang dito na lang po ako at maraming salamat sa pakikinig. Ako po si DJ Yumi na nagsasabing aswang ka man sa paningin ng iba. Sa panaginip ko, ikaw ang bida. Aswang Radio, ang radyo ng mga aswang. Halina